Napakahirap maunawaan ang Biblia at may mga ilang talata na kahit na ang pinakamatalinong mga eskolar ay walang eksakto at tamang makapagpaliwanag dito. Madalas ding gumagamit ang Panginoong Hesukristo ng bagong tipan ng mga talinhaga sa pagpapahayag ng malalim at makalangit na katotohanan. Mahirap nga ba talagang unawain ang salita ng Diyos? Ipinapahayag ng Diyos ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Hindi man siya nakikita o naririnig ng personal sa ngayon, tulad noon, nagsasalita pa rin siya sa ating panahon ngayon sa pamamagitan ng Biblia. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ipinakilala niya ang kanyang katangian, kabutihan at kapangyarihan, at maging ang hiwaga na hindi nauunawaan ng maraming mga tao ay kanyang ipinapaunawa sa mga mananampalataya. Isa sa katangian ng Diyos ayon sa Biblia ay ang maglihim ng isang bagay. Sabi sa Kawikaan chapter 25 verse 2, kaluwalhatian ng Diyos na balutin ng hiwaga ang lahat ng bagay at karangalan naman ng hari na ito'y saliksikin. Bahagi ito ng kanyang pagka-Diyos na ilihim niya sa mga pantas at matatalino. Kaya tandaan natin, magkaiba ang matatalino sa merong Holy Spirit. Ang taong pinananahanan ng banal na espiritu ay may karunungan at kaalaman na nagmumula sa banal na espiritu ng Diyos, ngunit isang espiritual na karunungan. Kahit tayo pa ang pinakamatalino sa buong mundo, kahit nag-aral pa tayo ng teologo, ng Bible school pa tayo, wala tayong mauunawaan sa salita ng Diyos, wala tayong mauunawaan sa Biblia kung wala tayong Holy Spirit, wala tayong mauunawaan sa Biblia kung wala ang Holy Spirit ng nag-iisang Diyos sa atin. Dahil ang Biblia ay mahiwaga, ito ay dahil sabi ng Diyos sa 1 Corinto chapter 1 verse 19 to 21, sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mahuhusay na debatista sa kapanahunang ito? Ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutang ito ay pawang kahangalan lamang, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahihintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral na sa tingin ng iba'y isang kahangalan. Hindi niya ipinahihintulot na makilala siya sa pamamagitan ng karunungan ng tao. Kaya nga ang pinananahanan lamang ng banal na espiritu at tunay na nakakakilala sa Diyos ang makakasaliksik sa malalim na hiwaga ng Diyos. Ibig sabihin, hindi kailangang maging pantas at matalino kung ibig nating maunawaan ang mga bagay ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay nagiging daan upang sila'y maging pantas sa kanilang mga sarili. Sikapin man ng tao na hanapin ang karunungan, hindi niya ito masusumpungan. Ito ay upang matupad ang ipinangako ng Panginoong Hesus sa kanila. Sa Juan chapter 14 verse 26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isinugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Tungkol sa hiwaga ng Diyos na ipapaunawa at sinasampalatayahan natin, hindi lahat ng tao ay nagkaroon ng palad na tanggapin at maunawaan ito. Kaya nga kapag nag-aaral tayo o nagbabasa ng Biblia, mahalaga na manalangin muna at humiling sa Diyos na gabayan tayo ng banal na espiritu upang maunawaan at hindi base sa sarili lamang natin. Sa pagsisikap nating maunawaan ang salita ng Diyos, kung minsan ito ay mahirap na gawain, ngunit sa tulong ng Diyos ito ay posible. Tandaan, kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, ang Espiritu ng Diyos ay mananahan sa iyo. Ang Diyos ay mananahan at magbubukas ng iyong isip sa katotohanan at pag-unawa sa kanyang salita kung tayo ay umaasa sa kanya. Hindi ibig sabihin na laging gagawing madali ng Diyos, ngunit nais ng Diyos na pag-aralan natin ang kanyang mga salita at lubusang tuklasin ang kayamanan nito. Tandaan na ang Biblia ay maikukumpara sa pagmimina ng ginto. Kung hindi mo ibubuhos ang iyong buong lakas sa paghahanap, maaaring ang mahanap mo lamang ay maliit na piraso ng ginto. Subalit kung ibubuhos mo ang iyong lakas at hahanapin mo ito ng masigasig at buong sikap, higit na malaking gantimpala ang mapapasa iyo. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.